Hulyo 5, 2009, Daiquil, California. Umakyat siyang mag-isa sa mainit na granite, walang lubid o harness, gamit lang ang sapatos pang-akyat, tsock sa kamay, at 30 taon ng karanasan sa kakayahan ng katawan niya. Ang ruta sa harap niya ay pampainit lang, 80 talampakan lang. Halos wala itong hinihingi mula sa kanya. Inabot ng kaliwang kamay niya ang hawakan na inabot na niya ng 100 beses noon. Ito ang nangyari sa mga huling minuto ni John Bachar. Maligayang pagdating sa hangganan. Nang 17 anyos si John Bachar, nagpasya siyang maging pinakamahusay na rock climber sa mundo. Malamang tatawagin mo siyang baliw. Tumigil siya sa pag-aaral at dumating sa lambak ng Yosemite noong 1975 sakay ng pulang Volkswagen van. May dala siyang climbing shoes, isang alto saxophone at katawan na parang ginawa talaga para sa pag-akyat ng bato. Ang pag-akyat ang naging sentro ng kanyang buhay. Wala siyang interes sa kahit ano paman. Sa kanyang kabataan, natuklasan niya ang sandstone bouldering spot sa San Fernando Valley na Stony Point. Doon natapos ang lahat. Isang lokal na umaakyat ang nagsabing nakita niyang umaakyat si John noong bata pa ito. Na magsimula akong umaakyat, andito na si Bachar. Nasa high school pa lang siya, pero mas magaling na siya kaysa sa lahat. Mabagal siya, eksakto, perpekto. Sa Yosemite, napasama siya sa isang maluwag na grupo ng mga batang talentadong umaakyat na ginawa ng tahanan ang lambak na ito at naging obsesyon na nila ang pag-akyat. Tinawag silang mga Stone Masters at namuhay sila sa mga van at tent sa isang campground na tinatawag na Camp Apat. Minsan ay ilang buwan silang nananatili roon umaakyat araw-araw. Pinalalawak nila ang hangganan ng sport at alam nila ito. Para malaman kung anong kumatay kay John Bachar, kailangan mo munang maintindihan ang mundong ginugol niya. Kita mo, noong karamihan ng 1,950 sa at 1,960 sa, ang layunin sa isang malaking pader ay makarating lang sa tuktok kahit anong paraan. Gumamit ang mga umaakyat ng metal spike sa bitak bilang tapakan at lubid para hilahin ang sarili pataas. Nilulutas ang bato gamit ang kagamitan. Wala masyadong nag-aalala kung paano ito tignan. Binago yon ng mga Stone Master. Simple at radikal ang kanilang pilosopya. Gamitin mo lang ang iyong mga kamay at paa sa bato, walang tulong, walang paghila sa sarili, gamit ang kagamitan. Kung hindi mo kayang akyatin, gamit ang sarili mong lakas, hindi ka pa handa para doon. Tinawag nila itong free climbing at inakyat sa taas, na di pa nararating noon. Noong 1975 sina John at ang grupo ng Stone Master ang unang nag-free ascent sa rutang Astroman sa Silangang Washington. Ang column, isang mahirap na pader na puno ng pitch na para lang sa pinakamahusay na climber gamit ang tulong, ay inakyat nila gamit lang ang sariling lakas. Isa ito sa pinakapinagbiriwang na pag-akyat sa American climbing at nagtakda ng bagong pamantayan sa kakayahan ng tao sa patayong bato. Kahit sa grupong iyon, namumukod tangi si John, habang ang iba ay nakatuon lang sa pag-akyat, siya ay nagsanay din. Sobrang obsessed siya dito sa paraang di pa nagawa ng ibang climber noon. Inaral niya ang mga libro sa nutrisyon at katawan ng tao, paano gumagana ang kalamnan, palakasin ang kapit at mas mabilis makabawi. Pinag-aralan din niya ang mga martial artist tulad ni Bruce Lee. Seryoso sa pagpapalakas ng katawan. Puno ang Camp Apat niya ng mga pabigat, hagdang nakasabit at pull-up bar. May mga umaakyat na lumalapit lang para panoorin siyang mag-ehersisyo, parang tumitigil para makita ang kakaibang bagay na di maipaliwanag. Para mas mapabilis ang pag-akyat, nag-imbento siya ng gamit na tinawag na Bachar Ladder. Isa itong nakalaylay na hagdang lubid, mga 18 talampakan ng haba na may mga kahoy na baitang na maari mong akyatin gamit lang ang iyong mga kamay, hindi ginagamit ang iyong mga paa. Mukhang simple pero hindi. Sa ngayon, halos lahat ng climbing gym sa buong mundo ay may bersyon ng konseptong iyon. Itinayo ni John ang orihinal sa pagitan ng mga puno ng Camp Apat noong dekada 1970. Sa kasikatan niya, kaya niyang mag-pull up gamit ang isang braso habang may hawak na 12 at kalahating libra na dumbbell sa kabila. At 2-arm pull-ups na may lampas 100 libra na nakatali sa baywang niya. Bilang bahagi ng regular na pagsasanay, ginawa lahat yun ni John para maging napakahusay sa bawat ruta na imposibleng mahulog. Hindi lang malabong mangyari, kundi talagang hindi posible. Pero may isa pang dahilan kung bakit nahumaling si Bachar sa perpeksyon.
Kita mo, ang mga Stone Master ay mga free climber na gumagamit lang ng kanilang mga kamay at paa sa bato, may tali na nakakabit sa gamit habang umaakyat para saluhin sila kung sakaling mahulog. Itinuturing na matapang at makabago yun noon. Higit pa rito, tinanggal ni John ang tali ng tuluyan. Ang paraang ito ng pag-akyat na walang tali, walang harness at walang kahit anong proteksyon ay tinatawag na free soloing. Hindi si John ang inventor, pero siya ang unang gumawa nito ng tuloy-tuloy at sistematiko na nagpatahimik sa mundo ng mga umaakyat. Noong 1976 sa edad na 19, nagpasya siyang akyatin ang isang 400 talampakang granite na pader na tinatawag na New Dimensions. Ang rutang ito ay may gradong 5.11A, pinakamahirap noon, at nagpasya si John na akyatin ito ng walang lubid. Nagtagumpay siya. Para sa maraming umaakyat, ito na marahil ang pinakamataas na bahagi ng kanilang karera. Para kay John, ito ay simula pa lamang. Noong 1979, hinarap niya ang isang 3-pitch na granite na ruta sa Yosemite na tinatawag na Nabisco Wall. Umakyat siya ng halos 1,000 talampakang patayong bato ng walang lubid sa mga bahagi na hirap tapusin kahit ng elite climbers na may gamit. Nagawa niya ito ng malinis. Pagkatapos, nagtakda siya ng layunin sa rutang moratorium, 500 talampakang patayong granite sa Yosemite. Iba ito sa mga nauna niyang pantatangka, nagpasya siyang i-free solo ito kahit hindi pa niya ito naakyat noon. Sa pag-akyat, tinatawag itong on-site solo at itinuturing itong pinakamapanganib na bagay na maaring voluntaryong gawin ng isang tao sa bato. Habang paakyat siya, di siya ganap na kontrolado. Bawat galaw sinusubok ang hangganan niya, nakarating siya sa tuktok at bumaba. Pero imbes na ang dating kasiyahan matapos umakyat, may iba siyang nadama. Inilarawan niya ito pagkatapos sa tuktok, pakiramdam ko parang hungkad na balat, parang may nagawa akong hindi ko dapat ginawa. Ang ibig sabihin ng pakiramdam na yon ay may swerte, ngunit ayon kay John Bakar, hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang filosofya. Ang swerte ay nangangahulugan na ang pagitan niya at ng lupa ay lumiit sa isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag ng buo. Kaya nagpasya siya mula noon, mag-freestyle solo na lang siya sa mga ruta. Umakyat siya gamit ang lubid ng maraming beses para matyak ang bawat dalaw. Ang solo ay magiging dalisay na pagpapakita ng husay. Kontrol, hindi kaligtasan, ang pamantayan. Yon ang kanyang filosofiya sa pag-akyat at nagbunga ito ng record na hindi pa nakita ng sport noon. Nalampasan ni John ang mga rutang di kayang daanan ng karamihan kahit gamit lubid. Sa mahigit 30 taon tinatayang isatuldok, 5 milyong talampakang bato ang inakyat niya nang walang proteksyon. Katumbas ito ng pag-akyat mula antas dagat hanggang tuktok ng bundok Everest ng mahigit 50 beses na hindi kailanman nakakabit sa kahit ano. Hindi ito ginagawa ni John para magyabang. Para sa kanya, ang pag-akyat ng walang lubid ay hindi matindi, kundi tapat lang. Ganun talaga. Tao na gumagalaw sa mundo, responsabale sa bawat desisyon ayon sa kalikasan. Sa kanyang salita, lahat ay nag-free solo. Kapag naglalakad ka papunta sa tindahan, nag-free solo ka na. Depende lang ito sa hirap ng ruta at gusto ni John na maintindihan yon ng mundo. Noong 1981 nag-anunsyo siya sa mga umakyat sa Yosemite, nag-alok ng $10,000 na gantimpala sa sinumang makakasunod sa kanya ng isang araw, walang lubid. Kapag nasabayan mo siya sa kahit anong batong piliin niya, uuwi kang may $10,000. Walang tumanggap sa alok. Ang pinakamagagaling na umaakyat sa mundo, mga lalaki at babaeng, araw-araw niyang kasabay mag-ensayo. Na alam kung ano ang kaya niyang gawin, tiningnan lang ang alok niya at walang sinabi. Sapat na ang katahimikan na yon. Si John Bachar ay naging kakaiba sa sport at wala pang tamang salita para dito. Noong kalagitnaan ng 1,980, sumikat si John sa buong mundo sa paraan na di pa naranasan ng ibang umaakyat. Nagsolo siya sa mapanganib na ruta ng live sa television ads, sumali at nanalo sa survival game contest. Naglabas ang Rolling Stone magazine ng tampok na artikulo tungkol sa kanya noong panahong hindi pa kailanman na ilalagay ang pag-akyat sa kanilang pabalat. Siya ang naging mukha ng sport na hindi pamilyar sa karamihan ng Amerikano, ginagawa ang mga bagay sa kamera na di akalain ng marami na totoo. Minahal siya ng mundo, walang ruta o bundok na makapipigil sa kanya. Walang umakyat sa mundo ang sumubok nito, pero isang highway sa Nevada ang gagawa ng hindi nagawa sa 30 taon ng pag-akyat sa bato. Noong Agosto 13, 2006 si John Bakar ay nakaupo sa loob ng kotse pauwi mula sa isang trade show sa Salt Lake City. Noong panahong yon, si John ay 49 na taong gulang.
Patuloy siyang umaakyat pero mas marami pa siyang nagawa. May matagumpay siyang negosyo, anak na si Tyrus, at buhay na malayo na sa pulang Volkswagen van na sinakyan niya 30 taon na ang nakalipas. Katabi niya si Steve Carafa, kasosyo at matalik na kaibigan. Nasa kotse rin ang kasintahan niyang si Anastasia. Dapat sana'y nakakabagot ang biyahe pa uwi, pero malapit sa hangganan ng Nevada, lumihis ang sasakyan nila sa kalsada. Wala pang malinaw na paliwanag kung bakit. Walang iligal na droga o ibang sasakyan na sangkot. Diretso lang ang highway sa disyerto. Pero bigla na lang lumihis ang kotse nila rito. Namatay agad si Steve sa aksidente habang si Anastasia ay nagtamulang ng minor na sugat. Buhay pa si John nang dumating ang mga paramedic, agad siyang inilipad sa Utah para sa medical na gamutan, ngunit natuklasan ng mga doktor na tila katapusan na ng kanyang karera. Nabali niya ang 5 bertebra sa leeg, bahagi ng gulugod na tinatawag na cervical spine. Ito ay binubuo ng 7 bertebra na nakapatong sa isa't isa mula sa base ng iyong bungo pababa sa iyong mga balikat. Sa gitna ng lahat ng 7 butong yon ay dumadaan ang iyong spinal cord. Lahat ng utos para igalaw ang daliri o humawak ay dumadaan sa makitid na daan sa leeg mo. Si Bachar ay nabali ang 5 sa 7 bertebra na yon. Ang pinakagrabing bali ay nasa pinakataas ng cervical spine mismo sa base ng bungo. Sinabi ng mga doktor kay John na kung lumihis lang ng kaunti pa ang bali, maari na paralisa siya mula leeg pababa o kaya'y namatay na siya. Bago dumating ang paramedic, inoperahan muna siya at pinagdugtong muli ang gulugod gamit ang bakal at tornilyo. Dahil sa aksidente, nahiwalay ang gulugod niya pero wala siyang insurance at malaki ang bayarin. Kumalat ang balita at nag-ambagan ang komunidad ng mga umaakyat para sa lalaking nadangat ng sport. Nabayaran ang bayarin at naging matagumpay ang operasyon. Kahit sa dami ng pagsubok, nakalakad muli si John gamit ang sariling paa. Medical itong himala pero hindi na siya tulad ng dati. Nang pagdugtungin ng mga surgeon ang kanyang cervical vertebrae, na-stabilize ang mga buto pero di na magamot ang nasirang ugat niya. Ang mga buto ay gumagaling habang tumatagal, pero ang mga ugat ay minsan hindi na lubusang gumagaling. Ito ang tinatawag na residual nerve damage. Ito ay permanenteng pagkaantala ng signal mula utak, dumadaan sa cervical spine, papunta sa braso at kamay. At ang partikular na problema sa kondisyong ito ay hindi ito palagian. Maaaring hindi ito maramdaman o makita ng ilang araw o kahit ilang linggo. Pagkatapos, bigla na lang nawawala ang signal kahit walang babala o malinaw na dahilan. Ang utos ay umaalis mula sa utak, bumababa sa pinagdugtong-dugtong ng mga bertebra at sa kung saan mang bahagi ng nasirang daanan na yon, ito ay nawawala. Naghihintay ng utos ang kalamnan sa kabilang dulo, ngunit hindi ito lubusang dumarating. Kay John, nanatili ang pinsala sa kamay at braso niya. May mga araw na maayos ang paggising niya, pero may mga araw din na kahit pag-abot ng tasa ng kape, hindi sumusunod ang kamay niya. Hindi naman sobrang halata, tulad ng marahas na panginginig o tuluyang pagkawala ng kakayahan, kundi mas mahina lang ang kapit. Yung 10 daliri, parang 6 lang ang nagagamit at may kalahating segundong delay bago sumunod sa utos ng utak. Para sa karamihan, abala lang ito, pero para sa isang lalaking nag-free solo, ang 6 kapag 10 ang kailangan ay abala na at parang hatol na rin sa kamatayan. Ang pinakamasama para kay Juan ay hindi niya alam kung anong araw ang darating hanggang mangyari na ito. Walang senyales mula sa kanyang katawan tuwing umaga na magsasabi sa kanya na masama ang araw na yon. Ayos lang ang pakiramdam niya hanggang bigla na lang hindi na. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagsusolo climbing. Ganun lang talaga siya. Ito lang ang bersyon ng sarili niyang kilala niya. Ang pagtigil ay parang pagsuko. Kaya gumawa siya ng pagbabago para makasabay sa pinsala niya. Tumigil siya sa pag-akyat sa hangganan niya at pinili na lang ang mga rutang abot ng kakayahan niya. Na kahit sa masamang araw, kahit sa araw na ang kamay niya ay parang 6 lang, dapat ang pag-akyat ay kaya pa rin niyang gawin. Nag-free solo siya, mas malaki ang margin kaysa dati. Sa loob ng maraming taon matapos ang aksidente, nagpatuloy ang ganong diskarte hanggang sa hindi na ito umubra. Buwan-buwan sa Patreon, may eksklusibong video akong inilalabas na wala sa iba. Tingnan ang link sa description. Hulyo 5, 2009 linggo ng umaga, Mammoth Lakes, California. Nagising si John, sumakay sa kotse at nagmaneho ng 5 minuto papuntang paborito niyang bangin.
Matatagpuan ang decay wall sa taas na 9,000 talampakan sa itaas ng Lake George, ilang hakbang lang mula sa bahay ni John na kabisado niya. Ang ruta na pinili niya noong umagang iyon ay tinatawag na Mr. Kamikaze, may gradong 510 A at 80 talampakan lang ang taas. Para kay John, parang professional na sprinter na nadja-jogging lang ito. Ginamit na nila ito ng kasama niya bilang pampainit 2 araw na ang nakalipas. Wala siyang lubid. Siyempre, hindi naman talaga kailangan yon. May ibang umaakyat din sa crag noong umaga na yon, nag-aayos ng gamit, nag-check ng anchor at nag-uusap. Wala ni isa ang nakatingin sa kanya. Biglang may malakas na kalabog sa hangin, parang mabigat na batong bumagsak. Sinundan ito ng mahina at pigil na ungol sa kakatahimikan. Napatingin ang mga umaakyat at nakita ang maliit na ulap ng alikabok na tumataas mula sa lupa. Dali-dali silang tumakbo papunta sa lugar sa loob ng 1 minuto at nadatnan nila si Juan na nakahiga sa paanan ng bangin. Hindi siya tumutugon kaya agad silang lumapit, may tumawag ng siyam na isang-isang at may kumuha ng first aid kit. Kinausap siya ng mga umaakyat habang naghihintay, nagbantay sa sinyales ng tugon, pero wala silang nakita. Dumating ang rescue team at inilabas siya ng canyon gamit ang wheeled litter. Binaba siya sa Lake George at isinakay sa bangka para tumawid. May naghihintay na ambulansya sa kabilang panig. Dinala siya nito sa Mammoth Hospital pero huli na ang lahat. Namatay si John Bahar noong hapon ding iyon. Siya ay 52 taong gulang. Lahat ay nagtangkang unawain ang nangyari. Paano nahulog ang pinakamahusay na free soloist na nabuhay sa isang warm-up na ruta? Ano ang nangyari doon sa itaas? Ilang araw matapos ang aksidente, isang climber na nagngangalang Irmas Fernos ang bumalik sa Mr. Kamikaze sa kahilingan ng partner ni Bachar na si Paula at sinuri ang bawat hawakan sa ruta. Maingat niya sinuri ang pader, naghahanap ng palatandaan ng bagong bato o puwang na maaring natanggal. Minsan ay may nababasag na hawakan sa granite, may natatanggal na piraso mula sa pader at bigla na lang nawawala ang hawakan na inaasahan mo. Sana'y naipaliwanag na noon ang lahat pero wala siyang nakita. Makalipas ang 1 buwan, umakyat din si Paola sa parehong ruta at kinumpirma niyang buo pa ang mga hawakan. Hindi siya pinabayaan ng pader pero ang autopsya niya ang nagsiwalat ng kwentong hindi kayang ikwento ng bato. Ang sanhi ng pagkamatay ay matinding pagdurugo sa utak. Tumama ang ulo ni John sa isang matulis na bato sa paanan ng pader. Ang banggang yon ang nagtapos ng lahat, ngunit ang iba pang natuklasan ang nagpatahimik sa mga tao. Parehong nabali ang mga pulsuhan ni John Bachar, parehong nabali ang kanyang mga bukong-bukong, yon ay 4 na nabaling mga bahagi ng katawan. Ibig sabihin, mulat siya habang bumabagsak at lumalaban ang katawan niya habang nahuhulog. Inabot ng kanyang mga braso, sinubukan ng kanyang mga kamay na kumapit sa kahit ano, pabagali ng pagbagsak, hawakan ng kahit anong nasa pader, inihanda ng kanyang mga binti ang sarili para sa pagbagsak. Ginagawa niya ang nakasanayan sa bato, nag-iisip ng solusyon at naghahanap ng paraan. Kaya hindi siya gaanong nagulat sa pagbagsak niya. Sa huling segundo, alam niyang nagkamali siya. Pinakapaniwala ang paliwanag ay mula sa isang climbing forum user na nagsabing kilala niya si Bakar at nakausap ilang araw bago ito namatay. Isinulat ng taong yon ng mga pag-uusap namin nung nakaraang linggo at araw ukol sa bigla niyang pagkawala ng lakas at koordinasyon sa braso ay maaring dahilan ng trahedyang ito. Kapag pinagsama mo, simple lang talaga. Sa isang bahagi ng pader, inabot niya ang hawakan. Inabot na niya iyon ng daan-daang beses noon at hindi dumating ang senyales gaya ng dapat. Nabigo ang katawan niya sa pinakamasamang pagkakataon. Naisip ko kung ano ang nasa isip ni John Bakar sa mga huling sandali. Iniisip ko kung naramdaman ng taong ito na 30 taon nang mas sigurado kaysa iba ang kawalang inilarawan niya dekada na ang nakalipas. Para na nakalusot siya sa hindi niya dapat nagawa. Noong 1983, 26 na taon bago siya namatay, si John Bakar ay nagbigay ng isang tampok na panayam sa Rolling Stone magazine. Tinanong siya tungkol sa kamatayan. Sabi niya, baka malaman ko balang araw na hindi pala ako ganoon kakontrolado. Baka bigla akong mawala at mamatay. Mas gusto ko pa ito kaysa mamatay sa kamasa edad na 80. Nagtiwala si John sa katawan niyang bumibigay na isang mapanganib na desisyon. Ganito rin ang ginawa ni Beck Weathers sa taas na 26,000 talampakan. 2 rescue team ang nakakita at tiningnan ang pulso niya bago umalis. Nasabihan na rin ang asawa niya na patay na siya.
18 oras siyang nakahiga sa nyebe, itim na itim ang mukha niya. Pagdilat niya ng mata, huwag palampasin ang susunod naming kwento.